Hi Aries, ito na po ang iyong reading, weekly gabay, tarot scope tayo. For this coming week, Holy Week tayo guys. Kuha tayo ng ilang guidance messages para sa inyo ngayong linggo bilang gabay. Kamusta kayo Aries? Anong kailangan niyong marinig this week? Guidance advice, message for this Holy Week. Yung energy ni, ang dami nito, energy ni Pisces is in the 12th house, guys. Sobrang perfect nito, si 12th house. Since Holy Week tayo, no matter what your religion, weekly gabay tayo, guys. Kumbaga, this is your chance or a time to reflect. Do some reflection, regardless sa zodiac sign ha. Aries, Pisces kasi is in the 12th house. 12th house, connected talaga ito sa spirituality o yung special connection mo. Spiritual connection mo sa kanya, maging ano pa man ang yung faith, no matter what your religion, or gaano ka man ka-busy ngayon, kahit Holy Week, take some time off your busy schedule to reflect, to do some reflection, some healing. Kung kailangan mo munang mapag-isa, mapagnilay, gawin yun. Okay? Yung energy ni Leo in the 6th house. Okay? Si Leo, it's all about it's in the 5th house of romance, love life, your children, kung meron na, maybe a time to, no? To connect, communicate. Kasi yung energy ni Pisces ni Mercury, 6th house is planet Mercury. Actually, this is a sign of Virgo, pero regardless ton, physical, mental, emotional, or even spiritual. Aries, balance is the key. Do some reflection, review your relationship, partnership, magnilay-nilay ngayong linggo. Yan ang paalala ng ilang baraha sa ilang sektor na ito. Para sa mga Aries, anong kailangan marinig this week? Guidance po, advice, message. Aries, anong kailangan yung marinig? All is well. Sabi ni Archangel Jeremiel, everything is happening exactly as it is supposed to. With hidden blessings, you will soon understand. All is well. Physical, mental, emotional. Si 6th house connected din po ito sa iyong service, sa iyong health. Hindi isang medical advisor si Moonchild. Pero all is well. If ever, andito na. Pagdating sa inyong mga anak, if ever meron, or pagdating sa romance, love life, or kahit kayo lang muna, dito sa inyong mga comfort zone, sa inyong mga safe zone, huwag kayong mag-alala daw. Okay, alisin yung ilang worries, actually. Yung ilang pag-aalala, isurrender niyo lahat sa Kanya. All is well. Everything is happening exactly as is it supposed to. With hidden blessings, you will soon understand. Actually, yung energy ni Pisces, may ilang hidden dyan. Ayan, clarify tayo. Hidden matters, this is connected about secrets. Ayan, merong blessing sa mga pinagdadaanan nyo. Especially, andito pa rin naman tayo. Tama. Oo, nasa inyo pa rin tayong season. Aries season, happy birthday sa inyong paraan. Do some reflection. At tayo, Aries, ano pang kailangan niyong marinig ngayong linggo? Mensaheng gabay po para sa kanila this week. Medyo marami to. Kunin lang natin yung pinaka. Humility. Pagpapakumbaba, pagpapatawad, pagtanggap, ipasok na natin. Kalma, hinga, kumonekta sa Kanya. Samahan ng patuloy na dasal. Itong ilang worry nyo kaya marahil bumagsak, huwag ka raw mapag-alala. Surrender it all to our divine, to the divine. Maging ano pa man ang iyong religion. Sa ating nag-iisang creator, dasal lang tayo. Ha? Ito yung umaangat na guidance advice para sa inyo ngayong linggo, Aries. Hi Taurus, Holy Week messages tayo. Weekly Gabay Tarot Scope from March 29 to April 5, 2026. Kuha lang po tayo ng ilang guidance advice para sa inyo. Ngayong linggo, Taurus energy, kamusta kayo? Anong kailangan marinig na gabay ng mga Taurus this week? Mensaheng gabay po. Taurus, the 3rd house, ay tayo.
Okay, medyo marami to. Kunin natin yung pinaka-advice. Energy ni Sagittarius ni Virgo. Okay, isa lang to. Si third house, ang planet ruler, and si Virgo is si Mercury na napakasipag. Kaka-mention ko lang to nito kay Aries. But anyway, this week, this Holy Week, Taurus, malaking bagay, no? Na kahit paano na o-open up mo kung ano yung nararamdaman mo. Use the power of your voice, connect, communicate. Mercury is all about communication, connection, your siblings, family, home, ipasok na natin. And also connected sa iyong health. Hindi po isang medical advisor si Moonchild. Simpleng card reader lang tayo. But I feel sa inyong baraha ngayong linggo, I need emotional balance at pagdating sa inyong mga worth. Yung inyong mga self-worth. Okay? Kalma. Kumbaga, alisin yung ilang pag-aalala. Ito rin yun kasi one of the warrior sa zodiac si Virgo. Regardless sa zodiac sign na nakikita nyo yung energy lang po ng ilang signs na ito. Yung energy naman ni Sagittarius is in the ninth house. Anything connected travel or communication din ito kahit over the net. Especially kung kayo nasa ibang bansa or nasa LDR or may ilang inaasikaso sa ibang bansa. Kalma. Ang mga sitwasyon ngayong linggo, do some reflection, review your situation, reflect. Okay? Ito pwedeng kung saan yung maramdaman Maaring gusto niya lang munang mapagnilay, mapag-isa, but lagi yung tatandaan kasi iba-iba tayo, kahit pare-pareho kayo, Taurus, magkakaiba ang bawat isa. Monsal, parang hindi ko kaya mag-share, mag-open up ngayon ng nararamdaman ko. Yung iba gusto sarilinin lang, na okay lang naman. Okay? Pero kung kayo yung gusto nyo mayroong masabihan, kahit sa simpleng opinion, komento, maging bukas raw kayo dito. Or kasi iba-iba guys, napakalawak ni third house. Pagdating sa communication sector, Taurus, maaaring ito ay sa paraan ng pagsasalita mo, pag-share, pagbabahagi, o pagsusulat. Kung nanaisin nyo po, if you're into journaling, kahit sa pagsusulat ng inyong mga emosyon, yung mga nararamdaman nyo, isulat nyo, gawin nyo. Malaking bagay. Okay? Napakaganda nung linggo na ito to do sa meditation, reflection, nasa Holy Week tayo. No matter what your religion, yung connection mo na meron ka sa Kanya, yung special connection mo, pagdating sa ating nag-iisang Creator, ang Lord, maging ano paman, ang inyong faiths. Okay, ito kuha tayo ng ilang messages. Anong kailangan nyo marinig this week? Taurus, mensaheng gabay po. Advice. Counselor. Alam nyo, sabi ko nga, kahit sa simpleng pagpapayo sa ilang tao sa paligid nyo, it could be one of your colleagues, friendships, siblings, if ever meron, or talagang kung kailangan nyo ng someone na pwede nyong malapitan, a mentor, a counselor. Depende ito physical, mental, emotional, or even spiritual. Kung ano yung pinagdadaanan nyo, gawin nyo yun ngayong linggo. Sabi dito ni Archangel Azrael, you are a natural counselor and many people benefit from your guidance and reassurance. So, reversal tayo. Maring maramdaman daw ng ilan sa inyo ngayong linggo na higit kayong kailanganin, hanapin, kasi kung ano man yung mapapangat nyo na boses or payo, umangat dito, yung communication, connection, yan yung alam nila magiging totoo ka at alam nila yung kung gaano ka ka-genuine sa pwede mong masabi or ma-share. You are a natural counselor and many people benefit from your guidance and reassurance. Maging bukas this week sa pakikipag-connecta. Kahit over the net lang po ito kasi si Mercury is all about the internet then social media. Taurus, anong kailangan niyong marinig this week? Guidance ay padayo. Wisdom. Alam niyo, umangat yung intellectual side niyo ngayong linggo, yung talino, yung natural na kakayanan niyo, meron daw kayong karunungan. I-share niyo yan ngayon, kasi higit kayong maring mapakinggan, hindi mababaliwala
yung pwede niyong mapaangat siyan. Pero sabi ko nga iba-iba tayo ha. Kung nais niyo lang munang mapag-isa, mapagnilay, gawin yun. More patience, balance, rest, reflect this week. Ito yung umangat na guidance ngayong Holy Week message para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po, Taurus. Hi Gemini, Holy Week message tayo. Kuha tayo ng ilang guidance advice. Weekly gabay para sa inyo from March 29 to April 5, 2026. Kuha lang po tayo ng ilang guidance messages. Kamusta kayo Gemini? Mensaheng gabay po para sa mga taong ito ngayong linggo. Gemini energy guidance. Medyo manami ito. Kunin natin yung pinaka-message. Sandali. Tumatalon. Ayan, tumatalon. Sige. The Sun. Very positive lang. 11th house. And the 3rd house na napakasipag. Gemini, you are ruled by the planet Mercury and you are in the 3rd house. Ikaw na to. 11th house, connected din to sa technology, social media, pagdating sa yung circle, if ever meron kang community, organizations, connected sa inyong friendship, social groups. Yes. And very positive with the Sun, yung energy. Andito yung maybe ganito rin, no? Parang isa yung hiniiwan from Aries sa inyo kung nakapakinig kayo. Patuloy kayo maging bukas sa inyong mga nararamdaman. Weekly tayo, horoscope, Holy Week message sa inyong mga kung ano yung sinasabi ng inyong puso, pagpapahayag. At sa communication sector, guys, ito natural sa inyo to. Kayo na to mismo, Gemini, you're in the 3rd house. Yung inyong mga communication skills or negotiation skills. Or pagdating sa inyong mga thinking, speech, ayan, magaling kayo, madali kayong pakisamahan, marunong kayong makisama. Maybe a reminder na maganda this week to use the power of your voice. Paangatin yan kasi higit kayong pwedeng mapakinggan. If ever, ito very light and love yung nakikita ko this week. Kumbaga, pagdating sa mga taong nasa paligid nyo, 3rd house connected sa iyong siblings, family, relatives, or connections, friendship, meron ba kayong ngayon, kasiyahan or sa inyong paraan kung paano, kumbaga, makakabuo kayo ng bond? Or kahit sa internet, sa social media, maaaring merong hi and hello, kamustahan, or meron pang ganap this week, kung magiging practical tayo. Yes, so maaaring yung focus is through communication. Sobrang nag-highlight po using the internet technology, or meron pang travel, kahit short trips lang ito, Gemini. Although mahal ang gasolina, parang baka mapastay lang tayo sa bahay, pero go with the flow. Very expressive yung nakikita ko this week. Positive yung energy. Marahil malaking bagay na makapag kayo, bond sa mga taong ito, especially kung naka-rest kayo. Ano kukunin natin? I mean, holiday para sa ilan, tama? Holy Week. Kuha tayo ng guidance para sa inyo, Gemini. Anong kailangan nyong marinig ngayong linggo? I see support. Ang daming support na bumabagsak dyan pa lang. Para sa mga Gemini po, anong kailangan marinig na guidance ng mga ito this week? Patience. Sabi dito ni Archangel Zophiel, your dreams are blooming more rapidly than you realize. Still, they need nurturing and patience. Actually, dreams. The 11th house, connected ito sa yung dreams, your hopes, your wishes. Gemini, ang lawak, no? Patience. More patience. So, if ever meron kayong why I'm getting a message for some of you na nagkaroon kayo ng tensyon sa isang tao, sa ilang circle mo, friends, groups, your family, pasok na natin dyan. Ngayong linggo, pag nilay-nilayan ang inyong relationship, do some reflection, review your situation, patience, more patience, pagpapatawad, pagtanggap, ipasok na natin. Ayan, maaring meron din po kayong maisakatuparan na pangarap. At ito'y konektado sa ilang bumagsak dito, guys, sa ilang social groups nyo or connections. Lalo pa kung nagkaroon kayo ng hindi kagaanan, tensyon, conflict nitong mga nakalipas. Ayan, reflect, guys, reassess. Focus kayo dito sa ilang priorities
or kung ano yung nararamdaman nyo. Huwag lang mag-overthink at i-analyze ang mga situation. Sa mas practical, I see support. Hindi kayo nag-iisa. Habaan lang ang pasensya. Gemini energy, ano pang kailangan? Support! Kanina ko pa naman mention yung support kasi si 11th house again, napakalawak, connected yan. Uulitin pa ba yung paulit-ulit Moonchild? Marami. Groups, organizations, kahit over the net, third house, community, connections, hindi kayo mag-isa, Gemini. Ito yun, hindi kayo mag-isa, hindi kayo nag-iisa. Maraming suporta sa paligid. Ito yung umaangat na marahil kailangan yung marinig. Holy Week messages tayo. Mensaheng gabay lamang po para sa inyo, Gemini. Hi Cancer, Holy Week message tayo. Kuha tayo ng ilang guidance advice para sa inyo. Weekly gabay po ito from March 29 to April 5, 2026. Kamusta kayo Cancer? Kuha tayo ng ilang guidance message po para sa inyo this week. Oracle reading tayo guys. Ano kailangan yung marinig ngayong linggo? Cancer energy, kamusta kayo? Holy Week message po para sa mga Cancer this week. Ano nga asahan nila? Anong parating? Mensaheng gabay po para sa mga Cancer. Patawarin the 12th house. Yung energy ni Scorpio and yung energy ni Taurus, hindi kailangan yung pinaka-zodiac sign po. Okay, 12th house, ito very timely. Ngayong linggo, since nandito tayo, Holy Week, no matter what your religion guys, weekly gabay tayo, okay? Do some reflection. 12th house is all about yung ikaw, solitude, alone time, connected ito sa iyong special spiritual connection pagdating sa iyong faith, maging ano pa man ang iyong religion, pray tayo. Okay, make some time off your busy schedule kasi yung energy ni Taurus, ayan, namumulaklak, nagbo-bloom is about your worth, your wealth, kung saan ka kumikita. Maring patuloy para sa ilan ngayong linggo ang pagka-busy, kahit na yung iba ay naka-holiday, ayan, or naka-break. Pero ang isipan nyo marahil, or kahit nasa inyong mga tahanan, may mga gawain na na-occupy yung inyong mga energy isipan sa paggawa. So, pinapaalalahanan kayo dito ng barahat, to take it easy, do some reflection, pahinga, umaangat dito ang inyong mga intuition po. Sobrang nag-highlight dito, guys. Higit kayong nagiging intuitive as a Cancer. May kaliwanagan. Yes, so, huwag niyong baliwalain din kung ano yung nararamdaman. I mean, listen to your intuition, follow your heart this week. Pero, very important na aware kayo sa mga kailangan nyo i-priority. Isa-isa lang. Huwag kayong ma-overwhelm, ma-pressure, take it easy, hinga, take some time off. Okay, I see healing, recovery, okay, or ayun nga, kumonekta kayo sa kanya ha. Yung energy ni Scorpio in the 12th house, isa lang ito. Parang may ilang hidden matters or hidden blessings, why not? I-claim natin yan. Or may ilang secrets na pwedeng ma-reveal for some of you, why not? I-clarify pa natin ha. Pero anything connected din po kung saan kayo kumikita. Or pagdating sa ilang social connections, pwede rin. Kasi yung energy ni Taurus, right now, actually, tama ba? Si Venus will enter kasi Taurus. Ayan, minsan may naman-mention si Moonchild. Astrologically, hindi na kailangan ito laliman, pakaintindihin, pero nababanggit ko lang para kahit paano, meron kayong ideya kung saan ko pinaguhugot minsan yung ilang messages. But I see yung sense of responsibility, sense of purpose, na kailangan meron kayong magawa, meron kayong matapos. Para saan? Sa mga goal nyo, sa mga gusto nyo pang matanggap. Or kung meron talaga kang hinahabol na quota. Parang ganon, may pagka-busy and productive pa rin Cancer. As a Cancer myself, parang hindi natatapos sa magawain. Pero surrender. Let go and let God. Let things flow naturally. Huwag niyo bigyan ng control. Pahinga rin pag may time, ha? Yes. Kahit ngayong linggo.
connect sa ating nag-iisang creator, ang Lord, maging ano pa man ang inyong faiths. Kuha tayo ng guidance para sa inyo. Cancer, do some reflection ha. Healing, solitude. Ito napaka-normal sa inyo kung kailangan nyo munang mapag-isa, mapagnilay this week. Maaring hatakin din naman kayo niya ng kusa sa inyong mga paraan. Okay, pagdating sa inyong faith, dasal lang tayo ha. Anong kailangan pong marinig ng mga Cancer ngayong linggo? Advice? Message? Cancer? Message po. Anong kailangan nilang marinig? Holy Week message, guidance, advice para sa mga Cancer this week. Leadership. Kung maging sense of responsibility na mention ko, parang hinihila pa rin kayo nung pagiging leader-like, boss-like, na kailangan meron kayong magawa. Na ang ganda. Sabi dito ni Archangel Gabriel, it is time for you to assume your leadership power and possession and lovingly guide others. The 12th house, ito kasi yan eh. Parang the hermit, isang ermitanyo, si Moonchild. Kayo yung kaliwanagan, kayo nagiging liwanag sa mga taong ito sa inyong paligid. Hindi nyo pa man ito ma-realize, pero higit kayong parang hanapin, kikilalanin, na-appreciate kayo, Cancer, ha, sa mga patuloy nyong naisashare o naibabahagi sa inyong mga paraan sa buhay paggawa man yan, sa pamilya, saan kayo kumikita. Ito, sabi ni Archangel Gabriel, umaangat, nagle-level up ang mga sitwasyon. I feel na ganun, especially nasa Aries season pa rin tayo, and that nag-heighten talaga ngayon ang inyong mga 10th house of career, leadership, umangat sa leadership. Hindi nyo pa man yan ma-realize, yung mga pagsisikap nyo, hindi po yan nababali, wala. May progreso guys, kahit sa mga pagkakataon na parang ang bagal or wala. Pero take it easy as I've mentioned, along with your other cards dito, ito baka dito yung revelation connected sa money. Actually, Scorpio is connected sa finances, Taurus connected yan dyan, maring merong ganap, it could be a bonus, a commission, or something. Pagdating sa inyong mga kliyente, reversal tayo, baka pwede na kayo makapagbayad, makapagbigay. Hindi na babali, wala yung pagsisikap nyo, Cancer. So ngayong linggo, kahit ngayong linggo sa inyong paraan, kumonekta sa Kanya. Huwag kakalimutan, kahit gaano man tayo ka-busy, or merong mga nakaset na schedule, ayan, yung productivity, yung blessing of work, maglaan ng panahon para sa Kanya. Samahan ng patuloy na dasal po. Sa true, iangat lahat sa Kanya. Yung ilang worry, kalma, hinga. Huwag kayong ma-pressure sa mga kailangan nyo pang harapin. Isa-isa lang. Take it easy. Take everything one day, one step at a time. I see healing, recovery, financial recovery, guys. Umangat dito. Money sector po si Scorpio and Taurus, regardless sa zodiac sign. Connected po yan sa finances. Ay tayo, guidance para sa inyo, Cancer this week. Holy Week message para sa mga tao ito. Anong kailangan yung marinig? Humility. Yun yung pinakahumarap sa atin. Stay grounded, Cancer. Stay humble. Pagpapakumbaba, pagpapatawad, pagtanggap, ipasok na natin yan. Ngayong linggo, hinga. Ayan, parang I'm getting a message to step out your comfort zone. Quality time sa mga taong mahal mo, mahalaga din sa'yo. And at the same time, panahon kay Mother Earth. Kasi parang message kay Moonchild ito. Kumbaga, ayan, kita mo, nakaano siya sa mga halamanan. Magpaaraw naman daw tayo. Magpaaraw as sa moon. Madalas tayo gising sa sa gabi. Kumbaga, time din kay Mother Earth. Ay, labas-labas, hinga, reflect. Ayan. Okay. Reset, recharge your energies. Ito yung umaangat. May hugot pa para sa inyo this week. Holy Week message po para sa inyo. Mensaheng gabay lamang, Cancer. Hi Leo, weekly gabay, Holy Week messages tayo. Kuha tayo ng ilang guidance advice messages po para sa inyo from March 29 to April 5, 2026. Leo energy, kamusta kayo Leo ngayong linggo? Ano nga asahan nyo? Anong parating po sa mga taong ito? Holy Week message para sa mga Leo, guidance advice. Anong kailangan marinig ng mga Leo?
Sixth house, si planetary Venus. Add pa tayo. Pisces energy. Gusto ko pang mag-add Leo po para sa mga Leo ngayong linggo. Okay, so medyo marami, hindi natin pipigilan. Okay. Expect the unexpected this week. Leo, hindi kailangan laliman. Actually, ang dami. Ito ay konektado po sa inyong buhay karera, trabaho, meron ba kayong travel, or anyone connected abroad, international, kahit over the net lang po ito. Meron kayong hindi inaasahan, balita, impormasyon ngayong linggo na parating sa inyo. Leo, kung saan ay mapagninilay kayo. Yung energy naman ni Pisces, regardless sa zodiac sign, mapag-iisip kayo. Or ito yung pinaka-advice, reflect, review, reassess your situation. Life in general na ito, parang bumagsak na lahat. Trabaho, buhay, karera, pagdating sa inyong mga adhikain, hangarin, pagdating sa faith na meron kayo sa Kanya, maging ano pa man ang inyong religion, connected din ito sa education, if ever nag-aaral pa lang kayo or nais niyong magbalik aral, eskwela, sex house, connected sa inyong mga health. Hindi po isang medical advisor si Moonchild Leo, physical, mental, emotional, or even spiritual. Si Pisces, yung energy ni Pisces, ito yung special spiritual connection nyo sa Kanya. Again, maging ano pa man ang inyong faiths. Tayo ay general reading, Leo. So, andito na lahat. I see na merong long-term direction or parang, kasi umangat dito, travel Parang meron kayong pupuntahan or mapupuntahan itong mga nilulook forward nyo sa inyong buhay. I see clarity, awareness. Yes po, dito palang umaangat yung inyong katalinuhan. Hindi nyo pa man ma-realize yung inyong mga diskarte, umangat ang inyong mga public image, may ganda dyan. Especially, kung aking i-relate, actually, 9th house right now, nag-highlight since nandito pa rin tayo sa Aries season, nag-highlight, heightens po ang inyong mga 9th house of anything, travel, na na-mention ko. Maaring may ilang unexpected dyan. Napakalawak po ni travel sector. Maaring kung meron kayo inaasikaso, inaayos na travel documents, visa, passport, dyan po yan pumapasok. Or once pumasok naman si Venus sa inyong mga 10th house of career this week, actually, tama ba? Hindi rin ako sure. Hindi sure, pero alam ko ngayong linggo. Double check natin. Sige. Baka kasi mali pa si Moonchild. Mini-mention, Venus. So, hindi rin po alam ni Moonchild, kung ano yung mga galawan sa planeta. Kailangan natin alamin. Okay. Tingnan mo, naghahang si Moonchild. Sabi ko na. Si Venus nga, still currently nasa inyong mga 10th house of career. Nandyan pa rin may ganda sa inyong mga buhay karera paggawa po. Hindi na wala yung pagsisikap nyo, Leo. So, sa lahat ng ito, may pagka-busy, productive, or maraming tumatakbo sa isip nyo na pwede po itong distractions or why not. Itong distractions, pwede namang healthy distractions yan, guys. Healthy distractions. Nadidistract kayo kasi meron kayong goal. Ang dami yung gustong ma-achieve, marating. Pero sa lahat ng ito, pumapagitna yung energy ni Pisces din. And si 9th house connected ito sa religion nyo, yung mga beliefs nyo, wisdom, yung paniniwala nyo. Ngayong linggo, take some time off, okay, sa inyong paraan, your busy schedule, para makapagnilay, makapag-reflect, okay, sa Kanya. Iangat nyo lahat sa Kanya yung ilang wording nyo, yung ilang iniisip nyo na ang dami kong nakikita dito. Pasasalamat. Okay, angat mo lahat. Surrender it all to the divine. Sa ating nag-iisang creator, maging ano pa man ang faith nyo. Samahan ng patuloy na dasal. Huwag daw tayo makakalimot sa Kanya. Holy Week message. Ano kailangan yung marinig, Leo? This week, advice. Sa ilang barahang bumagsak, do some reflection. Yung energy ni Pisces is about solitude, alone time, healing, recovery, reset your energy, recharge your batteries. Leo, tao lang din kayo, napapagod, hinga,
ng makapahinga. Ayan. Courage. Actually, parang umangat yung energy nyo dito. As a Leo, sabi ni Archangel Ariel, be courageous and stand up for your beliefs. Sobrang nagbibigay highlight po dito ang religion. Pagdating sa faith, ano pa man ang paniniwala nyo, I see growth sa connection nyo na meron kayo sa Kanya. At sa part na yan, hindi ko kayo huhusgahan. Meron kayong kanya-kanyang paniniwala. Kumonekta kayo sa Kanya. Yung special na connection nyo sa Kanya. Laksan ng kalooban, hindi kayo mag-isa sa laban ng buhay. Patuloy lang na paniniwala. Kasi, ayan, may pag-level up akong nakikita, guys. Angel therapy. Sabi ni Archangel Raphael, give your cares and worries to us angels and allow us to take your burdens. Parang ang dami ko kasi nakikitang alalahanin. So, maring nagiging warrior kayo ngayon. Ngayon pa lang na pag-iisip kayo sa mga, meron pa ba akong mapupuntahan? Meron ba akong matatapos, ma-achieve? Yes po. Umaangat, nagle-level up as I've mentioned. Gaano man minsan ka bagal. Pero take it easy, do some healing, recovery as I've mentioned, sex house connected ito sa health, sa inyong mga medical conditions, hindi po isang professional health advisor si Moonchild, pero pahinga kung kailangan nyo ng someone na talagang meron kayo pinagdadaanan, it could be a mentor, counselor, or a physical advisor, saan man kayo, okay, iba-iba, kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba ang bawat isa. Ano man ang iniiwanan nyo ng prioridad or kailanganin yung higit na bigyan ng focus, connect, communicate, magtanong. Okay, hindi kayo nag-iisa. Or, maganda ang linggo na ito ha. Recharge nga sa inyong paraan. Kahit sa simpleng pagtutulog, guys, angel therapy. Magpaspa, magpaganda, relax, pray. Do some reflection. Pahinga lang. Ikaw naman muna kahit this week. Okay? Ito sabi nga ni Archangel Raphael, give your cares and worries to us angels and allow us to take your burdens. Let go and let God. Leo energy, anong kailangan yung marinig this week? Friendship. Okay, why not? Joy. Deserve niyo to. Hinga. Nang makahinga sa ilang isipin. Marahil kailangan kong mabanggit to. Maring may pagbibigay diin pagdating sa friendship, community, groups, social groups, organization kung meron kayo. Maring meron kasiyahan, ganap, connection, reconnection, or even reconciliation. I-allow nyo ito, pagtanggap, or maybe a message kung nagkaroon kayo ng conflict, tension sa ilang tao sa inyong paligid, kaibigan, Leo, or mga taong once ay naging parte ng buhay nyo, pero hindi naging ganun kagaan. Iangat nyo lahat sa Kanya, surrender nyo na lahat sa Kanya. At paangatin yung saya, deserve nyo to ha. Kalma, hinga. Una't huli, piliin ang sarili sa lahat ng ganap, isipin nyo ngayong linggo. Ito yung umaangat na guidance advice, pray lang tayo para sa inyong Holy Week messages, Leo. Hi Virgo, Holy Week message tayo. Mensaheng gabay po para sa linggong ito, weekly gabay from March 29 to April 5. April 5, 2026. Virgo energy, kamusta kayo? Anong asahan niyo this week? Anong kailangan marinig ng mga Virgo? Mensaheng gabay po. Para sa mga Virgo ngayong linggo, Holy Week message, Mercury. You are ruled by planet Mercury, Virgo. And si planet Pluto, ay pa tayo. Anong kailangan marinig ng mga Virgo ngayong linggo? Holy Week message, guidance advice, oracle reading tayo, guys. Anong asahan ng mga Virgo this week? Mensaheng gabay po. Ang dami nito. Kunin ko yung pinaka. Ayan na. Kayo na yan. Sobrang nagbibigay diin na kayo. Hindi natin pipigilan. Virgo, you're in the 6th house. Kayo to. 6th house of health, work, daily work, service, routine,
This is a Virgo sign. Kayo na to. And you are ruled by planet Mercury. Sobrang nagbigay diin. Kamusta? Itong si Leo na, Leo. Bakit si Leo pa rin ako? Tapos na si Leo. Si Pluto. Pluto is all about transitions, transformations, changes. Yes, pagdating din yan actually sa inyong mga spirituality, sa paniniwala nyo, sa inyong mga personal religion, faith, ayan. Okay. Sandali, ito yun. Kasi kayo na mismo ito eh. Why not? I see na may mga pagbabago ba? Pagdating sa inyong mga paniniwala, guys. Kasi si Pluto, may pagkatabo to eh. Parang, or maybe you're out with the old na, and in with the new, may mga bago kayong approach pagdating sa inyong connection sa kanya, sa inyong faiths, or mas nagiging vocal na po ba kayo ngayon? Isa-share nyo kung ano yung mga paniniwala nyo. It's all about your communication skills or yung power of voice ninyo. Or ito yung pinaka-advice, ang lawak, Virgo energy, just only take what resonate pa rin. Tayo ay general reading. Kumbaga, meditates, contemplates, reflect sa inyong mga paraan. Stay grounded, connect kayo sa Kanya. Okay? May pagka-intense na akong nakikita or motivated talaga kayo ngayong linggo na kumonekta sa Kanya. Or maybe ito yung pinaka-advice kasi sa 6th house, again, connected din ito sa inyong mga daily work, service, maging ano pa man yan, may pagka-busy, productive pa rin, marahil ang ilan sa inyo. So, take it easy, take some time off your busy schedule, sabay kayo sa ilang transformasyon na ito nang hindi nyo or nakakaligtaan yung pagkakataon na kumonekta sa Kanya. Yes, I mean, kung nagiging aware kayo sa mga tao sa inyong paligid, paangatin niyo yung special connection niyo sa Kanya. Pray lang tayo. Patuloy na dasal. Okay. Pero I feel si Pluto energy may pagkamalalim. Ito yung mahirap ma-define eh. I feel na andito talaga yung awareness or yung disiplina. Maaring kusa kayong hilahin ng pakiramdam. Minsan na hindi nyo maipaliwanag, maarok kung ano bang nararamdaman nyo. So kung kailangan nyo mag-research, do your research, get more information, magtanong, kumonekta sa mga tao sa inyong paligid, gawin yon. Kung may mga tanong kayo na gusto nyong malaman, may pagka-deep, malalim ang linggong ito. O ito nga yung mga special na connection nyo sa Kanya po eh. Yes. Sige, kuha tayo ng guidance, malalim ang bumagsak, but I see discipline, yung pagiging responsible nyo, aware sa mga ganap sa inyong paligid. Yes. Okay, anong kailangan marinig ng mga Virgo this week? Although may mga pagbabago rin ako nakikita, or maybe yun yung pinaka-advice, stay flexible, adaptable sa situation. Kung magiging practical po ako ngayong linggo, kung meron kayong pinagdadaanan, especially connected ito sa pera. 6th house connected dito sa money. If ever may mga loans kayo, practical to guys ha. May mga loans, pera, so reversal, pwedeng mabayaran or kayo makapagbabayad or hanap kayo ng paraan. Yes, may paraan, may solusyon, resolution. Alisin yung pag-worry kasi nagbibigay diin kayo dito. Virgo, you're one of the worriers sa zodiac. Kalma. I see suporta naman po. And yung awareness na mention ko. Ang kailangan lang mapaangat ang boses. Kung kailangan nyo na talaga ng something, tulong, kahit sa simpleng pagpapayo, opinion, maging bukas raw po kayo dito. Suporta ay narito para sa inyo guys. Okay, or kung talagang moonshot, wala, mag-isa ako eh. Hindi kayo mag-isa. Kumonekta kayo sa Kanya. Napakagandang pagkakataon na ito. A time, a chance to reflect. Do some reflection. Review your finances, your life in general. At paangatin yung awareness, yung liwanag. Okay? Meron dyan, guys. Patuloy kayong dumadaan sa transformasyon. Kung meron kayong hindi pinagdadaanan na kagaanan, weekly lang tayo. May hugot, Holy Week message po. Yan po ay temporary lang. Okay? Umaandar, sabay lang kayo. Eto na. Kuha tayo ng guidance, Virgo energy this week. Ano pong kailangan marinig? Holy Week message. Ang dami nito. Kunin natin yung pinaka-advice para sa mga Virgo.
overcoming difficulties. Na sobrang perfect sa nahugot natin. Parang meron nga akong difficulty na nakikita dito pa lang sa ilang baraha. Sabi ni Archangel Jeremiel, the worst is now behind you and you are surmounting any previous challenges. Virgo, ano mang pinagdadaanan nyo, malalagpasan, tapos na kayo dyan, i-claim natin na dadaan lang yan sa inyong buhay. Let's just look dito na lang sa mas brighter, mas lighter, love, yung energy. Ma-overcome niyo yung mga difficulty na pinagdaanan nyo or patuloy na pakiramdam nyo ay parang naiiwanan kayo ng pag-aalala. Iangat nyo lahat sa Kanya. Kasi the worst is now behind you daw, sabi ni Archangel Jeremiel. Claim na natin yan. Virgo, anong kailangan nyo marinig this week? Sa ilang barahan na atin nakita ngayon, ano pang kailangan marinig ng mga taong ito? Guidance advice po. Holy Week message para sa mga Virgo, guidance advice. Connections. I see connections. Actually, support sa paligid na na-mention ko. Connect, communicate. Yung energy nyo, Mercury, kayo na to. Sobra, sabi ko nga. You're in the 6th house. Mercury is your planet ruler. It's all about connections, communication, kahit over the net. Sa simpleng opinion, napakalawak ng sektor na yan. Mari pong sa paraan ng inyong pagsasalita, pagpapahayag, pag-share, pagbabahagi, o pagsusulat. Kung talagang feeling nyo, mag-isa lang kayo, why not if you're into journaling? Malaking bagay po. As a Virgo naman, very detailed-oriented kayo, magsulat. Kahit sa mga simpleng note nyo, yung mga nararamdaman nyo, ilabas nyo yan. Okay? Or kung meron kayong problema, pinagdadaanan, connections guys. Hindi kayo mag-isa. Connect, communicate. Kailangan lang paangatin ng mag-approach, magtanong, get more information. May solusyon, resolution, overcoming difficulties, malalagpasan. Ano mang pinagdadaanan or pwedeng pagdaanan ng isang Virgo. Holy Week message, mensaheng gabay lamang po this week. Weekly gabay para sa inyo, Virgo. Hi Libra, Holy Week message tayo para sa linggong ito. Weekly gabay po from March 29 to April 5, 2026. Kuha tayo ng ilang guidance advice. Message oracle reading tayo. Libra energy, kamusta po kayo? Anong asahan ng mga taong ito this week? Guidance advice, message para sa mga Libra. 5th house. Ano yung energy ni Capricorn? Sige, add pa tayo. Libra, anong asahan ng mga taong ito? Okay. Kayo na to, umangat kayo. Libra. Okay. Si 6th house, Capricorn, isa lang ito. Pasok na natin. Career. Regardless sa zodiac sign, pero kayo na to si Libra. Capricorn energy is all about your career, work, or yung maturity. Maaaring higit kayo maging seryoso ngayon sa buhay. Relasyon, trabaho, pang-araw-araw, pera, general reading tayo, just only take what resonate, Libra. Pero pagdating sa partnership, relationship, romance, love, on a serious level, serious note, ang energy. Yes, seryosohan na to. Umangat yung maturity, guys. At the same time, balance. Nandito yung enjoyment, happiness, fulfillment, or maybe yun yung pinaka-advice, Libra. Balance is the key. Alam nyo na to, you're all about balance na walang pagkalabis, sobra, or kulang sa enerhiya. Okay, pero I see na higit na umaangat yung commitments nyo or for some may feel overcommitted na sa trabaho or sa relasyon. Ang ganda. Pero take it easy, kalma. Holy Week message, hinga. Do some reflection kung ano man yung patuloy nyong kinakaharap sa buhay, relasyon, or if ever partnership ba ito. Kasi Libra is in the 7th house regardless sa zodiac sign, pero kayo na mismo yan, partnership, business, relationship, or marriage. Sumasang-ayon, wait lang po. Okay, ilaban natin ito. I see healthy connections. Claim natin yan this week. Maganda yung progress.
Yes, sabay lang kayo. May clarity, may kaliwanagan. Hindi na babaliwala yung patuloy na focus, attention na iniiwan nyo sa inyong mga buhay pang araw-araw, guys. This is about your daily work, service, routine, healthies. Connection ito, pag-connect ito sa inyong mga health. Or maybe a reminder, balance, guys, na hindi nyo nakakalimutan yung kayo, physical, mental, emotional, at the same time yung mga tao sa paligid nyo. Take some time off, hinga, pahinga. And syempre pa, sa dami ng ganap na ito sa buhay, Libra, tulungan ang sarili hanggat kaya kasi nakikita ko dito na yung isipan nyo, yung mindset nyo ay napaka-practical, emotional. So sana isentro natin. Huwag kalimutan ngayong linggo, Holy Week message, ang inyong mga faith, maging ano pa man ang inyong religion, connect din sa Kanya. Do some reflection sa inyong paraan. Kahit na minsan walang option at nasa trabaho pa rin, busy, ay dito yung productivity, love, romance, children, kung may anak na kayo, ang balance. Nababalanse inyong lahat ang mga bagay ng sektor na ito. Pero pagdating sa inyong mga faith, naway huwag kalimutan yung spiritual connection na meron kayo sa Kanya. Hinga, isurrender nyo lahat sa Kanya, yung ilang pag-aalala. Nakikita ko rin kasi yung sense of responsibility, obligation na kailangan moonshell eh. Pero take it easy. Take everything one day, one step at a time. Okay, priority nyo rin yung kayo at yung paraan nyo kung paano kayo magnilay sa buhay. Do some reflection, pray tayo. Okay, Libra energy this week. Holy Week message po para sa mga taong ito. Guidance advice, ang dami. Kukunin ko itong pinaka nasa unahan. Remember who you are. Sabi ni Archangel Michael, you are a powerful, loving, and creative child of God. You are very loved. Okay, why I'm getting a message kasi yung puso nyo, nasa mga taong ito, sa paligid nyo, lahat na, pamilya, trabaho, parang hindi naman sa nagiging people pleaser tayo, pero kasi gusto nyo silang mapagbigyan. Meron kayong gustong maibigay, maibalanse, yung pakikitungo, yung connection nyo, yung pagmamahal nyo sa kanila. Pero remember who you are. Isa ka rin is anak niya. Okay, maging ano pa man ang inyong faith or religion, sabi ni Archangel Michael, aking uulitin, you are a powerful, loving, and creative child of God. You are very loved. Sa bawat aksyon, desisyon na ginagawa mo, sa bawat effort, sipag, tiyaga, yan na hindi nababaliwala, na-appreciate ka. Maybe, kailangan marinig ng mga taong nakikinig ngayon, Libra, na na-appreciate, okay, yung ginagawa nyo, nare-recognize kayo. Sa trabaho man, sa relasyon, negosyo, sa inyong pang-araw-araw na buhay. Gentleness. Sabi naman ni Archangel Sandalphon, be very gentle with yourself at this time. Surround yourself with gentle people, situations, and environments. Hinga. Libra, medyo napagod si Moonshot. Napabuntong hininga. Kumbaga, be gentle, take care of yourself. Actually, si Mars kasi yan eh. Astrologically, si Mare, still currently nasa inyong mga 6th house, umangat. Tama? Yes. 6th house, ayan, kaka-mention ko lang, connected sa work, service, sa pera, sa mga gusto niyong paglaanan, at the same time, pagdating sa inyong health. Ang ganda, Mars is the planet of energy. Meron kayong lakas, strength para matugunan, maharap yung lahat ng obligation na yan. But at the same time, tao lang din tayo. Remember who you are, anak ka ng taas. Dasal tayo pag may time. Gentleness. Be gentle with yourself, guys. Libra, be gentle at this time. Surround yourself with gentle people, situations, and environments. I feel na kailangan kong mabanggit na hindi natin mapiplease lahat ng tao sa ating paligid, basta't alam mo sa inyong sarili, Libra, na binibigay mo yung best mo. Patuloy ka lang nagsho-show up, nagsho-showcase ng kakayanan mo sa showtime. Hindi. Patuloy kayong lumalaban ng may patas, ng may balance. Wala kayong dapat ikabahala. Priority mo rin ang ikaw, pahinga pag may time. Anong kailangan marinig ng isang Libra? Holy Week message, guidance po. Sa ilang barahang bumagsak ngayon, communication. Ang dami. Actually, umaangat planet Mercury, the 6th house, connect, communicate.
Kasi sa sobrang busy ng buhay, baka may nakakamiss sa'yo. This is about love, romance, joy. Deserve niyo to. Hinga. Una't huli, piliin ng kasiyahan, ang sarili, maging sino ka pa man, magpakailanman. Do some healing, reflect. Sixth house again connected sa health. Kamusta ka ba? Tapikin din ng sarili. Hindi isang medical advisor si Moonchild. Pero pahinga ka rin pag may time. Tao lang din tayo, recharge your batteries, do some healing. Or sa ilang bumagsak dito na sektor, if ever nakaramdam kayo ng tension, conflict sa romance, love life, or sa trabaho, or minsan wala tayong higit na kalaban kundi ang sarili. Do some healing, guys. Yes, remember who you are. As long as alam mo sa sarili mo, na binibigay mo yung best mo, nagpapakatotoo ka lang, wala kang dapat ikabahala. Ito yung umangat na guidance, Holy Week messages para sa inyo this week. Weekly gabay, Libra. Hi Scorpio, Holy Week messages po tayo. Weekly gabay from March 29 to April 5, 2026. Kuha tayo ng ilang guidance advice, messages para sa inyo ngayong linggo. Scorpio energy, Scorpio, kamusta kayo? Ano nga asahan nyo ngayong week? Holy Week, guys. No matter what your religion, weekly gabay tayo. Anong kailangan nyong marinig? Scorpio guidance advice message. Mensaheng gabay po para sa mga taong ito na maaring makapakinig. Scorpio energy po tayo. Anong aasahan nila this week? Scorpio advice message. May sumasama sa kamay ko. 4th house of home. And 5th house of love, romance. Kumuha pa si Moonchild ng isa, planet Neptune, regardless sa mga bumabagsak, but it's about romance. Again, if ever meron na kayong kids, children, home, family, so maaaring ngayong linggo, or maybe ito yung pinaka-advice, yung energy ni Neptune, actually very reflective ito, lumalakas ang inyong mga intuition, do some reflection, if ever may confusion, gusto nyo yun, puro yun. If ever meron kayo pinagdadaanan sa ilang nabanggit ko, actually maganda naman eh. Sobrang mag-a-apply din to astrologically kasi si Venus, yes, Venus, the planet of love, beauty, attraction, it will enter your 7th house of relationship, marriage, partnership in business if ever nagbo-bloom ang inyong mga love life. Hindi nyo pa man yan ma-realize, guys. Or kung single kayo again, kung hindi pa ready to mingle or wala dito ang priority, partnership po, business, pang araw-araw, sa pamilya, why not? So, reversal tayo ha. Kung kayo yung mga housewife, may mga nagko-comment kasi na ganyan, paano naman ako Moonchild? Wala naman akong career. Paano konektado po ito sa inyong mga asawa? Okay, may ganda po sa inyong mga pagsasama. Yes, i-claim natin, nagbo-bloom, namumulaklak po ang inyong buhay pag-ibig. If ever nagkaroon kayo ng tension itong mga nakalipas, maybe a reminder, Holy Week, do some reflection, review your situation, surrender nyo lahat ng worry nyo sa Kanya. Yes, that yung energy ni Neptune, alone time, solitude, healing, recovery. Hindi man agad-agad ngayong linggo, pero pinapaalalahanan kayo dito ng baraha na walang imposible. Para mabuo ang pamilya, the 4th house, connected sa home, family, pagtanggap, pagpapatawad. Ganon yung energy, guys. Yes, if ever meron nang na-reveal or patuloy na nagiging yung kaliwanagan na umaangat sa inyong buhay, Scorpio, nangingibabaw ang pagmamahal. 5th house, na pumapasok ang matatawag mong one and only true love. Yung focus, yung disiplina, syempre wala namang perfect, pero kung siya nga nakapagpatawad sa atin, sa lahat ng kasalanan natin. Pero syempre, wala ko sa posisyon para magdesisyon para sa inyo ha, pero pinapaalalahanan kayo ng cards, do some reflection, do some healing, kahit ikaw lang muna, yung energy ni Neptune, again, alone time. Healing, recovery, pagdating sa pamilya, tahanan, pag-ibig, o pera, security, comfort, stability, tayo po ay general reading. Napakagandang pagkakataon ito. Take some time off, actually, kasi patuloy rin na maaaring nakakaramdam kayo ng pagka-busy
since nag-iinit din ang inyong mga sixth house of work, daily work service. So, take some time off to spend more quality time sa pamilya, mga bata if ever, or pagdating sa love in general, or pagdating sa inyong mga fates, maging ano pa man ang relation, yung special spiritual connection nyo na meron kayo sa Kanya. Samahan ng patuloy na dasal yung mga nararamdaman nyo at pag-aalala. Umangat ang puso, guys. Puso ang mananaig ngayong linggo. Pagmamahal. Para saan? Sa mga taong ito sa inyong paligid. At pangarap. Okay? Yes. Umaangat ang patuloy na diskarte rin kung magiging practical tayo. Yung mga creative side. Yes po, andito. Yung diskarte, may progress. Kaya naman minsan ang hirap ng buhay ngayon. Umaandar kayo. Kasi nga, andito po ang mga dahilan nyo, Scorpio. Pamilya, mahal sa buhay, o yung comfort na gusto mong maibigay sa kanila. Security, stability, yung tatag ng pamilya. Okay? Scorpio energy, may hugot. Anong kailangan pong marinig ng mga taong ito this week? Mensaheng gabay, Holy Week message, guidance. Prioritize. Sabi ni Archangel Metatron, focus on your highest priorities. I will help you get organized and motivated. Again, sabi po ni Archangel Metatron, focus on your highest priorities. I will help you get organized and motivated. So, yung pagiging busy, productive, parang ang dami yung iniisip, hinga ng makahinga. Focus isa-isa lang sa mga isipin na ito. Take everything one day, one step at a time. Why not? Kung nanaisin nyo lang naman, synapson kasi, again, is all about healing, or kung meron kayong someone na pwedeng malapitan, I see support, andito, love, romance, family, hindi kayo mag-isa. Kahit sa simpleng pagpapayo, it could be a guardian, mentor, your parent, someone mature sa pinagdadaanan nyo, ano mang kinakaharap nyo sa buhay. Magplano para siguradong magtanong, gamitin ang boses, express your love, have a heart-to-heart conversation sa family, sa inyong mga anak if ever meron. Prioritize. Focus kayo dito sa mga alam yung mahalaga at mahal mo. Scorpio. May hugot. May hugot. Sandali, agpa tayo. Ano kailangan marinig ng isang Scorpio this week? Message, advice. Holy Week message po para sa mga taong ito na maaaring makapakinig. Scorpio, guidance, advice, presence, love. At the end of the day, again, si 5th house, 4th house is all about emotions, feelings, love. As long as andyan kayong presensya nyo, patuloy nyo pinapaangat yung mga presence nyo sa mga taong ito sa inyong paligid. You are love, Scorpio. You are being love. Maybe kailangan kong mabanggit yon. Una at huli, love, love, love. Umangat talaga ang pagmamahala na kanina ko pa na-mention. You are being love. Ating umaangat. Marahil na kailangan yung marinig. Message at advice, Holy Week messages, weekly gabay po para sa inyo, Scorpio. Hi Sagittarius, Holy Week messages po tayo. Weekly gabay from March 29 to April 5, 2026. Kamusta kayo Sagittarius? Kuha tayo ng ilang guidance, advice para sa inyo ngayong linggo. Anong aasahan nyo? Anong parating sa inyo? Message po para sa mga Sagittarius, advice, guidance. Holy Week messages guys. Mensahe gabay po para sa mga taong ito. Sagittarius energy. Anong parating sa kanila this week? Mensaheng gabay po para sa mga Sagittarius. Ano nga asahan ng mga taong ito? Mars. Sagittarius. Silipin natin nasan si Mare ngayon. Okay, si Mars kasi actually nasa mga Pisces. Pero it will enter your, wait lang. Na-overwhelm si Moon siya. Yes. Si Mare, kayo na to. Umagsak kayo. Lalayo pa ba tayo? Pero regardless sa zodiac sign, I feel the energy is giving. Si Mare, si Mars.
nasa inyong mga fourth house, it is connected sa inyong family, home, or loved ones. Pasok na natin pagdating sa inyong romance, love life, since nag-highlight din yan sa inyo ngayon. Si Venus, the planet of love, still currently nasa inyong mga fifth house. Children, on fire. On fire ang inyong mga buhay, relasyon, pag-ibig, pamilya. Marahil ito'y kusang umaangat sa inyo ngayon, hinihila kayo ng enerhiya ni Mare. Planet of action, naging inspired kayo sa bawat decision na ang ganda. Or talagang kusang inihahain din to ng taas, ng universe, na kailangan meron kayong i-priority. Connected po ito sa family, or kung meron na kayong children, or meron bang, hindi po isang medical advisor si Moonchild, weekly gabay lang naman tayo. I feel na marahil kailangan mabanggit to ni Moonchild astrologically, maring merong baby blessing for some of you. Ngayon pa lang maring meron ng dalahin. At dito kailangan ng extra TLC, tender loving and care from you guys, Sagittarius. So dalawa lang ito. It's either someone young or mature one. I feel na ganun, maaaring kailanganin ng higit na focus nyo. So mahalaga ngayong linggo kahit sa simpleng kamusta. Lalo pa sa mga older ones, sa inyong mga parents, guardians, kasi merong tendency na as a Sagittarius, especially kung nasa ibang bansa kayo ngayon or LDR ang connection, kamustahin nyo yung inyong mga mahal sa buhay. Kasi maring namimiss ka nila. Or ikaw itong nakakamiss. So reversal tayo. Connect, communicate, have a heart-to-heart conversation, more quality time kasama ang mga tao itong mahal mo at mahalaga sa iyo. Ganon yung energy, guys. Na ang ganda, meron kayong enerhiya, magiging sapat ang enerhiya, i-claim na natin ito para magampanan ng ilang obligasyon na ito para sa kanila. Okay? Ayan ang umaangat. About romance, love life, balance. On fire po. Kahit pa sa inyong mga buhay paggawa, actually, may something ganda ako nakikita dyan. Patuloy kayo maging bukas. Happy yung energy and positive lang. Guidance, anong kailangan marinig ng mga Sagittarius this week? Holy Week message po. Advice para sa mga taong ito. Pero regardless sa zodiac sign, guys, pero kayo na mismo yan eh. Connected po yan pagdating sa inyong mga faith. You're in the ninth house, guys. Ninth house of religion. Diyan po yan pumapasok. Maging ano pa man ang inyong mga relihiyon. Connect kayo sa Kanya. Nag-iinit, nag-aalab yung mga emosyon nyo, yung passion nyo. Marahil ito'y kusa nyong maramdaman, patuloy kayong kokonekta sa Kanya. Samahan ng patuloy na dasal, yung mga pangarap nyo pa. Yes, sa mga gusto nyo pang mapuntahan or maibigay sa pamilya, mahal sa buhay. Umangat ang inyong mga inspirasyon po. Weekly Holy Week message para sa mga Sagittarius this week. Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Guidance advice po. Message. Remember who you are. Sabi ni Archangel Michael, you are a powerful, loving, and creative child of God. You are very loved. Remember who you are, Sagittarius. Yes. Wala nang paliwanag pa. You are very loved. Sa mga ganap sa inyong buhay, nakikita ko yung puso nyo dito, yung pag-aalay nyo ng effort, yung love, support sa pamilya, very positive yung energy. You are very loved. Na-appreciate ka, nakikita ka, napupuna yung bawat efforts mo or expression mo. Merong growth, magandang potential. Huwag mo lang kakalimutan kung sino ka. Kahit sa mga pagkakataon, kung feeling ng ilan sa inyo, kayo po ay mag-isa. Remember who you are. You are a powerful, loving, and creative child of God. Again, you are in the ninth house, connected to sa religion nyo. Kayo na mismo yan. Hindi kayo mag-isa. Meron kayong gabay. I feel na ganun yan. Samahan ng patuloy na dasal, do some reflection this week. Maging ano pa man ang inyong faiths. Pray lang tayo. Guidance advice para sa mga Sagittarius this week. Advice po. Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Sagittarius, ngayong linggo, mensaheng gabay para sa inyo.
Ang dami, kunin natin ito pinaka nasa unahan. Grace and revelation, motivation, isama na natin to. Puro Sean. Revelation, saan yan, Moonshot? Sa ilang aking na-mention, hindi naman kailangan yung pinakasalita. Maaring merong balita, impormasyon, kahit over the net ito, I feel na ganun. Kasi si Marcy, energy. The energy is giving. Balita, impormasyon, konektado sa pamilya, mahal sa buhay. Yes. At i-claim natin, dito higit kayo mamamotivate, may inspired to take action, na patuloy manlaban. Umiinat, nag-iinat ang inyong pagmamahal. Inspirasyon, guys. Aring marireveal, grasya, grace. Maring merong ilang hidden blessings, hidden grace ang paangat. Yan ang marireveal kahit pa sa mga pagkakataon na feeling nyo wala na. May kaliwanagan, guys. Minsan kailangan lang natin buksan ang ating mga mata. Connect, communicate, ayan, at connecta, okay, sa inyong mga special na koneksyon na meron kayo sa Kanya. Patuloy na samahan ng dasal. Meron daw pong grasya, may blessing. Guys, lalo kung napapangat niyo yung patuloy na motivation, inspiration, yung love nyo, yung passion, yung init, fire, Mars. Patuloy kayo merong strength. Very powerful yung energy. Kasi nga kayo ay powerful, loving, and creative child of God. Anak kayo niya, guys. Anak na nag-iisa. Meron kayong power. Huwag niyong pagdududahan ng inyong mga kakayanan. Marahil kailangan kong mabanggit yun. Paangatin yung patuloy na enerhiya na lumaban sa ilang pagsubok ng buhay, tuloy lang. Ito yung umaangat na guidance, advice, messages para sa inyo. Holy Week messages, weekly gabay. Mensaheng gabay lamang po, Sagittarius. Hi Capricorn, weekly Holy Week messages tayo. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages po para sa inyo ngayong linggo from March 29 to April 5, 2026. Capricorn energy, kamusta kayo? Kuha tayo ng guidance, anong aasahan nyo ngayong week, Holy Week, guidance, anong parating sa kanila. No matter what your religion, Capricorn, mensaheng gabay po para sa mga taong ito. Okay, Saturn. Ito na. Capricorn, you are ruled by planet Saturn. Ikaw na to mismo. Higit kayo magmamature. Higit na umangat yung tatag nyo sa buhay. 12th house, very timely, perfect this week. 12th house is all about healing, recovery, alone time, solitude, do some reflection ngayong linggo. Sa ilang pinagdaanan nyo, sa ilang struggle, difficulty, sa ilang laban sa buhay na hindi naging magaan pero nalagpasan. Iangat nyo lahat sa Kanya, isurrender nyo lahat sa Kanya. Samahan ng patuloy na dasal. The numinous mystery, maaaring higit na maging mysterious. Why I feel na gano'n ang inyong mga aura or pwedeng maramdaman to ng ilan, hindi nyo pa man ma-realize. 12th house, guys. The mystery, higit kayo nagiging intuitive. Lumalakas ang inyong mga pakiramdam. Listen to your intuition. Hindi kayo nagkakamali sa inyong mga pakiramdam. Ngayong linggo, weekly gabay tayo, pero maaring yan daw yun. Trust your instinct. Listen to your intuition. Follow your heart. Okay? Pero hanggat kaya, I feel Saturn kasi is the planet of challenges. Kaya na to mismo, natural na to sa inyo. Parang hindi na to bago, kakayanin nyo. Wala kayong hindi kakayanin na laban sa buhay. Avoid nyo lang yung ilang emotional stress, if ever meron. Or I feel, sabi ko nga, very reflective. Ito pwede niyong kusang maramdaman or a guidance message nga po na magandang pagkakataon ng linggong ito na kumonekta kayo sa Kanya, samahan ng pagninilay-nilay, mag-pray, ano man yung mga pinagdaanan nyo, review your life, yung mga laban na tanging kayo lang nakaalam pero na kaya nilagpasan. I-recognize nyo rin ang inyong mga sarili. I feel na may mga pagbabago, may ilang changes sa part na yan. Umangat yung maturity. Yes. Ayan. Okay. I'm getting a message for some na kasi iba-iba tayo guys. Ang ilan ay gusto lang munang mapag-isa, gusto tong sarilinin, baka
Maging mysterious nga yung dating nyo, secretive sa mga tao sa paligid. Maybe a reminder, open up guys. Express your emotions, your feelings. Iba-iba tayo ha. Para sa ilan ito, na feeling nyo mag-isa kayo or kailangan, kasi malaking bagay guys. Malaking bagay na kahit paano meron kayong nasasabihan, napapangat nyo yung nararamdaman sa inyong paraan. Maging bukas kayo, hindi kayo mag-isa. Connect, communicate, avoid nyo lang yung ilang stress. Of course, lalapit kayo sa mga tao na mapagkakatiwalaan. It could be a mentor, a guide, a counselor. Diyan po talaga yung pumapasok sa 12th house. Hindi kayo mag-isa. Pero kung feeling nyo mag-isa talaga kayo at wala kayong malapitan, hindi kayo mag-isa. Meron kayong gabay. 12th house is about your spiritual, special spiritual connection sa Kanya. Magdasal tayo ha. Samahan ng patuloy na dasal. Ano man ang nararamdaman nyo dyan. Or kung talaga mag-isa kayo, kung magiging practical tayo, if you're into journaling, sulat. Sulat kahit sa simpleng mga notes nyo dyan sa CP, yung mga nararamdaman. Malaki pong bagay. Okay, but I see love, guys. Kahit sa mga difficulty na ito, bakit nga ba tayo na-stress? Bakit tayo nalulungkot? May pagka-low-key, alone yung energy. Kasi yung puso nyo, nagmamahal. Yes. Pusong mamon. Kahit na feeling ng ilan, I feel naging matigas kayo. Very practical kasi ang mga Capricorn. Pero deep inside, very emotional, malalim, yung awareness nyo sa connection nyo sa paligid, nandyan. Very present kayo, guys. Yes, eto na. Kuha tayo ng guidance. Anong kailangan yung marinig this week para sa mga Capricorn? Holy Week message, guidance message po. Hi, Miss Love. Tayo pa ay live na live. Ngayon ko na nakita yung comment. Babalikan kita. Sana nandyan ka pa. Live na live po tayo. Capricorn, peace. Tumalo na. Sabi dito ni Archangel Samuel, peace comes from remembering that only love is real. Peace comes from remembering that only love is real. Deserve nyo to. Weekly tayo. Holy Week message, guys. Deserve nyo yung may peace of minds. Deserve nyo yung may pagkakalma, pagkasapat, hinga ng makahinga sa ilang nararamdaman nyo. I feel for some of you, higit na magiging highly sensitive, emotional, conservative. Ayan. Peace. Love, guys. Umangat din talaga ang puso nyo. Peace comes from remembering that only love is real. You are being loved, Capricorn. Kaya sa mga pagkakataon na feeling nyo, at ito kailangan ko ma-mention to, kayo ay mag-isa. Hindi kayo nag-iisa, guys. Na-appreciate yung bawat effort, energy na ibinibigay nyo. Especially sa mga mahal nyo sa buhay. Pamilya. Okay, eto na. Kuha tayo ng guidance. May hugot, Capricorn energy this week. Anong asahan ng mga taong ito? Message po. Inspiration. Umangat ang inyong mga inspirasyon. Harmony, pagkakasundo, pagkakaisa. Yung mayroong at peace. Peace of mind, love, inspiration. Kung meron man kayong nakatensyon, kasi again, planet of discipline, kayo na mismo ito, Saturn, it's all about challenges, difficulties, struggle ng buhay na napaka-normal, na patuloy niyong napangahawakan, kinakaya. I feel ngayong linggo, do some reflection sa mga kinaharap niyo na yan, ha? I see healing. Again, 12th house is all about healing, recovery, or kung konektado ba ito sa finances nyo, sa ilang obligations nyo, pagtanggap, pagpapatawad, pagsabay sa agos ng buhay na ito. Tuloy lang kayo. May pagkakaisa, reconciliation, reconnection, why not? Or even reunion for some of you this week. Pagnilayan po yung bawat laban na ito na pinagdadahanan nyo sa buhay. Kasi andito yung inspirasyon, yung love. Remembering that only love is real. You can never go wrong talaga pagdating sa love. Love, 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 guys. Paangatin nyo yung inspirasyon, yung puso nyong mga mamon. Kahit pa sa inyong mga aura, parang ang tingin nila, yung tigas mo. Pero deep inside, punong-puno ng pagmamahal ang iyong puso.
Ito yung umaangat Holy Week messages tayo para sa inyo, mensaheng gabay lamang po. Capricorn. Hi Aquarius, Holy Week messages. This is from March 29 to April 5, 2026. Weekly gabay po tayo. Anong kailangan yung marinig? Anong aasahan nyo? Aquarius energy, kamusta kayo? Aquarius this week, guidance advice, anong parating sa mga taong ito? Mensaheng gabay po para sa mga Aquarius. Holy Week messages, guidance advice para sa mga Aquarius this week. Mensaheng gabay po para sa kanila. Anong parating, anong aasahan ng mga taong ito? Ang dami, hindi natin pipigilan, the moon. Yung energy po ni Taurus ni Sagittarius hindi kailangan yung pinaka-zodiac sign. The moon is all about home, family. Taurus, this is about connected sa money, kung saan kayo kumikita. Sagittarius, anything connected, travel, or kung magiging practical tayo, kung meron kayong inaayos, inaasikaso, na travel documents, visa, passport, or may pag-angat ng ilang travel goals nyo, kasamang pamilya, ayan, or kung saan kayo naglalaan ng enerhiya, saan kumikita, may ilang ganap dyan. I see support. Or pagdating sa communication, why not? Maybe this week, Holy Week tayo, no? Aquarius, connect, communicate, kasama itong mga mahal mo. The moon is all about feelings, home, emotions, tradition. Ayan, sa pamilya, ano mga tradition nyo kapag sa Holy Week, guys? So tayo ay general reading, no matter what your religion, weekly gabay po tayo. Umangat yung halaga, pagpapahalaga sa pamilya, tahanan, or pagdating sa inyong mga religion. Actually, yung energy ni Sagittarius is in the 9th house of religion po. So again, no matter what your religion, connect, communicate, express your love, your emotions. Meron ako nakikitang pagtatanong, parang umangat yung curiosity, nagiging malalim din yung connection nyo, yung special, spiritual connection nyo sa inyong mga faiths. Yes po. Maraming mga tanong kayo or may mga gusto kayong gawin, i-express, yung ganon. Umangat, may mga ganap ba kayo ngayon? Linggo, kasamang pamilya, mahal sa buhay, since Holy Week, holiday tayo. Or maybe a reminder, yung kung magiging practical, have a heart-to-heart conversation, connect, bond. Ayan, yung bonding kasamang mga taong ito. Bumuo kayo ng mga bagong pangarap. Travel goals, ayan, ilang plano. Ganon yung energy, parang nagiging expressive sa ilang plano, ideya, kahit sa simpleng ganon lang. I see progress, maganda po, nagbubloom, namumulaklak ang connection sa pamilya. Kung meron kayong gustong pagandahin, kumpunihin, sa mas praktikal, baka dyan kayo higit na maglaan ng energy din po this week. Na ang ganda. Okay, ayat pa tayo. Guidance, Aquarius Energy, Holy Week message. Sabi dito ni Archangel Zadkiel, clear audience, notice the loving guidance you hear inside your mind or from other people. So as an Aquarius, hindi niyo pa man ito ma-realize, very intellectual sign kayo, matalino kayo. Ayan, listen to your intuition, trust your instinct, trust your guts, nang at the same time ay nagiging bukas kayo sa emotions, feelings, kahit sa simpleng opinion, komento ng ilang tao sa inyong paligid. As I've mentioned, yung connection, communication, malaking bagay siya this week. Notice the loving guidance you hear inside your minds or from other people. Patuloy na maging bukas sa ilang taong ito sa inyong paligid. Magandang linggo ito to communicate. Yes, express your love, feelings. Healthy lifestyle, okay. Alam mo, parang message to kay Moonchild. Note to self. Healthy lifestyle, sabi ni Archangel Raphael, eat a healthful diet, get adequate sleep, and exercise regularly for optimal health. English kasi,
Tulungan niyo ako, guys. Ulitin ko, healthy lifestyle. So physically, mentally, emotionally, or even spiritually, balance is the key. Nang walang pagkalabis, kulang, sobra. Archangel Raphael, sabi niya, eat a healthful diet, get adequate sleep, and exercise regularly for optimal health. Maybe kailangan nating ma-mention yan para mas balance na talaga kasi umangat yung practical, saan kayo kumikita, this is about your worth, your wealth, your emotions, family, sa mga goals nyo pa. So, nasan kayo doon? Maybe a reminder more on self-care than this week ha, self-love. And also yung connection nyo sa Kanya. Pagdating sa inyong faiths, very practical po kasi yung umaangat, and intellectual, emotional. So, yung spirituality, yung connection nyo sa Kanya, ipaangat din po ito sa inyong paraan. Do some reflection ngayong linggo. Add pa tayo, guidance para sa mga Aquarius this week. Advice? Healing, na communication, guys. Healing, recovery, reflecting yung energy, reversal din po tayo, ha? Pwede itong kumonekta sa inyo mismo or sa ilang tao sa inyong buhay, pamilya, home, mother, feminine energy, yung nakukuha natin din. So magtanong, baka ikaw na to, communication, use the power of your voice, Aquarius, lalo pa someone older or younger, dalawa lang naman yan, lifestyle, health, hindi po isang medical advisor si Moonchild, simpleng card reader lang tayo, lalo po ngayon, holiday naman, if ever naka-break kayo, connect, communicate. Alam ko pa ulit-ulit, kita mo binagsak din, communication. Magtanong kayo, kamustahin yung mga taong ito na mahal mo, mahalaga sa'yo, Aquarius. Kamusta ka ba? Tapikin mo rin ang iyong sarili, kamusta ka na? Pahingi rin pag may time. Or kamustahin, especially older ones, guardian, your mother, parents. Minsan kasi hindi na sila nagsasalita. Or hindi sila nagsishare, nagbabahagi ng nararamdaman nila. Kasi marahil lalo kung busy ka sa pang-araw-araw na trabaho, kung saan ka kumikita. So, ito, magandang pagkakataon ng linggong ito na kumonekta sa kanila. Tanungin, kamusta na sila? Lalo kasi baka ayaw lang nila na ikaw ay mapag-alala. But I see healing, recovery, life in general na ito i-claim natin. Healing sa family, sa home, ano man gusto nyong kumpunihin dyan, ayusin, paggalingin. If ever nagkaroon kayo ng tension, for some of you conflict, sabi nga nilang mga bagay-bagay ay may dadaan sa mabuting usapan. Communication is the key. Isentro ang mga faith. Alam ko madaling sabihin ito. Easier said than done. Pero Holy Week, iangat lahat sa Kanya. Surrender nyo lahat. Yung ilang worry, hindi natin mapiplease lang lahat. Pero hanggat kaya, pagtanggap, pagpapahilom, pagtanggap, pagpapatawad. Iangat lahat sa Kanya. Do some reflection po ngayong linggo. Ito yung umaangat na guidance advice, message para sa inyo. Holy Week messages, mensaheng gabay lamang po sumasang-ayon ng mga doggies, Aquarius. Hi Pisces, Holy Week messages, weekly gabay from March 29 to April 5, 2026. Kuha po tayo ng ilang guidance advice messages para sa inyo ngayong linggo. Pisces energy, kamusta kayo? Anong aasahan po ng mga taong ito this week? Anong parating sa kanila? Guidance advice para sa mga Pisces. Ayan, ang dami. Kunin pa natin yung pinaka-advice. Guidance, ayan na. Yung energy ni Taurus na napakasipag. And the moon, kakabagsak lang nito actually. Pero Taurus, hindi kailangan yung pinaka-zodiac sign, guys. Taurus is about your income, your wealth, and your worth, yung halaga mo. Sa relasyon man, tahanan, pamilya, or sa trabaho. I feel dito pa lang, para bang sa monology, yung kinakasalita sa card ng oracle na yun. Balance between your emotional and being practical. Yes, balance is the key, Taurus. Hindi madali sa panahon ngayon sa hirap ng buhay at sa mga puso nyo na mamon at mapagbigay. Pero hanggat kaya, this week, pinapaalalahanan kayo ng baraha. Ayan, balance is the key, guys. Prioritization, lalo pa.
sa buhay na hinaharap natin ngayon, hindi nagiging madali. Pero hanggat kaya, huwag kayong magpapadala sa emosyon na kasi ito mahirap kalaban eh. Yung mga puso nyo. Kailangan meron kayong maibigay, yung sense of purpose, obligations, responsibility. Na minsan, sabi ko nga, madalas sa inyo Pisces, kahit hindi nyo problema, ay pinoproblema nyo. Kasi ganun kabuti ang inyong mga puso. Walang tamis. Natural sa inyo yan. Yung inyong mga compassion or pagiging compassionate or even empathetic na zodiac sign kayo eh. Pero balance guys, compassion with practicality. Okay? And dito, this is about your home, family, your loved ones. At syempre pa, yung kayo, nasan kayo dito ha? Yung halaga nyo, know your worth. Siyempre pa, ulit huli, huwag pababayaan ang sarili. Kung kaya mong ibigay yung pangangailangan ng ilang tao sa inyong paligid, kahit sa simpleng enerhiya, ibigay nyo rin yan sa inyong sarili. Okay? At siyempre pa, yung energy ni the moon, malalim, maaaring higit kayo maging intuitive. Trust your instinct, guys, lalo kung paano kayo mag-handle ng inyong finances. Set boundaries. Okay? At maging realistic. Self-respect din po. Alam ko mas practical, at syempre pasamahan po ng patuloy na dasal itong kinakaharap nyo sa mas practical. Review, reflect, review your finances, your obligations, one day, one step at a time. Ano yung kailangan unahin, i-priority. Ito yung paalala ng baraha. Okay? Kuha tayo ng guidance. Anong kailangan marinig? Holy Week message para sa mga Pisces. Weekly gabay po. Guidance, advice, message. Pisces energy po. Mensaheng gabay para sa mga taong ito. Breathe. Hinga. Sabi ni Archangel Raphael, take several deep breaths and exhale slowly to awaken your energy and to release old patterns. Ulitin natin, sabi ni Archangel Raphael, take several deep breaths and exhale slowly to awaken your energy and to release old patterns. Ano yung mga old patterns? Kasi sabi ko nga kayo to eh, yung puso nyong mapagbigay. Ayan, yung puso nyong mamon na kailangan meron kayong maibigay. Hindi naman sa aalisin nyo na yun sa inyong mga sarili, pero tulungan ng sarili na maging praktikal. Okay, bigyan nyo rin ng pagkakataon ng sarili na makapag-impok, makapag-save hanggat kaya sa inyong paraan. Hinga, samahan ng patuloy na dasal ang inyong mga prioridad sa buhay. Guidance, revelation. Hindi kailangan yung pinakasalita pero may kaliwanagan marahil kasi ito po ay kusang umangat sa inyo Pisces na ay teka nga, this time mas magiging wiser, better, version 2.0 na ng mga Pisces ang aangat. Kung paano nyo i-handle ang inyong mga buhay-buhay, life in general ha, especially sa ilang gastusin po. Kung magiging practical tayo. Beauty. May something ganda, actually papasok. Okay, communication din guys ha. Nakita natin yung energy ni Taurus, Venus, the planet of beauty, attraction, love, money. It will enter your third house of communication. Tama ba si Moonshot? Double check natin. Kasi hindi ko rin alam ang magalawan sa planeta. Umiikot yan guys. Yes, it will enter your third house this week. Third house is about communication, connection, your siblings, if ever meron, family, relatives, ipasok na natin. Since the moon umangat, it's all about your feelings. Let it out. Voice out your emotions. Or along with your other cards nga po, yung awareness, revelation, yung liwanag. Magandang pagkakataon ng linggo na ito na makapag-usap, have a heart-to-heart conversation sa pamilya. Kung magiging practical tayo sa ilang gastusin nyo, ayan, maging bukas kayo dyan ngayong linggo. Lalo sa hirap ng buhay ngayon. Pero may ganda po dyan ha. May maganda kayong pwedeng mapag-usapan, mapagnilayan. Okay, pray lang natin yung ilang pinagdadaanan ng ilan. Especially po sa kaperahan. Balance is the key. Ito yung umangat na guidance advice. Holy Week messages po tayo para sa inyo ngayong linggo, Pisces.